Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa at muli atin nilingan ng ating mga kapatiran na sa labas na tayo magsipasok na. At kung meron ho tayong mga bata, very much welcome po sila sa ating gawain ng pagsamba. At pero paalalahanan pa rin natin ho sila sa magandang behavior sa loob ng bahay-sambahan. At atin hong iwasan na sila ay tumambay doon ho sa nursery section or sa Sunday school room ng mga bata at magandang masanay ho sila dito ho sa ating gawain. Well, welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. Ilan ho ng mga paalala or unahin natin ay pagbati ho sa ating mga kapatiran na magdiriwang ng kaarawan ngayon hong buwan ng October. Una na isa nating batiin ngayon mismo ay napakasaya ni Sister Marie. Hindi dahil birthday niya, kundi dahil birthday ni Brother Danny Velasco. Pakibati ho kay Brother Danny. So happy birthday po Brother Danny kung nanonood kayo. Happy birthday. Bukas ay birthday ho ni Sister Sheena Hope Hermia. Sister Hope, nasa ba Sister Hope? Ayun, happy birthday. And salamat ho sa mga nagpray kahapon. Natuloy na ho yung kanyang MRI. At naging maayos naman po and waiting po para doon sa resulta. Sa October 16, Wednesday, pakibati po kay Nanay Pasing. Happy birthday po kay Nanay Pasing. Mag-iilang taon na ba si Nanay Pasing? 93! Napakabata naman. So, magna-93 na pala si Nanay. So, pakibati ho kay Nanay Pasing. And then, sa October 18 naman po, Friday, si Stephanie Cubol. So, Cubol family, kung kayo naka-online, ay happy birthday po kay Stephanie. Meron pa ho ba? Baka meron pa tayong hindi nabati. Si Sister, kailan po? Sa October 23. Well, sa susunod pa, pero advance happy birthday po. So, si Brother Lowell, nasa si Brother Lowell? Nasaan ba? Si Brother Lowell. Nasa ano pa? So, advance happy birthday. Brother Totoy, kailan po? Birthday nung nakaraan. Nung, ano ba ngayon? 13. Nung Biyernes? Biyernes ba? Belated happy birthday kay Ate Ana. So, belated happy birthday po. And then, advance happy birthday po kay Sister Loli. And then, ganun din kay Brother Lowell. Sa 23 and 21 respectively. So, salamat ho at kasama namin kayo ngayon sa gawain ng pagsamba. Ilan ho muna mga announcements and reminders. Meron hong Joy Fellowship mamaya. Tama ba, Brother Daryl? Tama ba yung basa ko sa group chat? May Joy Fellowship mamaya, May exam daw sila. Baka ma-discourage siya. Pero may Joy Fellowship and then meron ho kayong patuloy na meeting at paghahanda sa parating na youth conference. Yan ho ay November 30 from 8 a.m. to 5 p.m. ang atin hong gawain na yan. And ipag-imbita ho natin. Brother Paul, kung meron akong mga young people sa kapitbahay, kamag-anak, pwede ba? Pwede ho sila. Please, i-sign up nyo ho sila dito ho sa papel or dun sa online sign up sa ating mga group chats. Para lang ho alam natin kung ilan na yung inaasahan natin at maghahanda rin ho tayo ng pagkain. And speaking of sign-ups, 3 sign-ups po ang kailangan natin. Una, sa mga dadalo sa atin hong youth conference, 70 pesos per delegate. So, murang-mura ho yan sa mga pagkain at mga bagay na ihahanda. So, hindi ho yan basta pambayad, pang-offset lang ho yan ng gastos. And then also, sign up po sa mga tutulong. Kailangan ho natin ng manpower dahil ang ating mga young people ay magiging abala sa program at sa mga pakikinig nila ng salita ng Diyos. So lalo na yung mga adults na available sa November 30, Saturday po yan. Oh, by the way, may chance pa lang malipat ng Friday. Tama ba? May chance ang malipat ng Friday, Brother Daryl? Okay. So, listen po mga kapatid. Please take note. Pag nag-move ang ating government na i-move ang holiday ng Friday, dahil madalas nilang ginagawa yan, yung extended holiday. Tama ba ang tawag doon? Long weekend. Long weekend para i-promote yung tourism. Ay mag-move yung ating youthcon ng Friday. Bakit? Kasi pag Saturday, aminado tayo, pagod pagdating ng Sunday. Okay? So pag nagdeklara ho ang ating government na i-move yan ng November 29 yung holiday, move din ho yung ating YouthCon ng November 29. Same holiday, walang pasok. So kung kayo ho ay makapagplano na makatuwang natin sa ating mga gawain na yan, please do sign up. And then also sign up din ho sa ating church overnight fellowship sa December 26 to 27. So kailangan ho natin agad
Kailangan natin agad ng mga sasama, bilang ng mga sasama, dahil nakasalalay doon kung saan at ano yung venue na atin hong aarkilahin. Baka mamaya umarkila tayo ng pang 100 tapos 30 lang pala yung sasama, yari tayo doon. So muli ho ay kailangan na ho natin agad na mga magsasign up para ho sa ating church overnight outing sa December 26 hanggang 27. Okay? So nire-remind ho natin ang bawat isa, meron tayong mga bagong gospel tracks po dyan. Please, kumuha tayo para maipamigay ho natin. And then also, meron tayong kapatid na nagsimula ng YouTube channel ministry, yung Faithful Bible Truths. Kung pwede nyo hong bisitahin, panoorin at mag-subscribe and i-share ho sa iba. Okay, so yun ho ang ating mga announcements and reminders. And I hope ngayon naman ay maghanda tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. At para ho dyan, ay magkakaroon ho tayo ng sandali ng tahimik at personal na pananalangin upang hingin natin ang tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ay maging handa sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, sa aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka sa iyong napakadakilang biyaya sa amin. Lord, hindi lamang dakila, kundi napakadami. Ang aming buhay, ang aming kalakasan, ang lahat ng meron kami, O Diyos. Pero higit pa rito, O Diyos, walang papantay sa biyaya mo ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, sa pagbabayad niya ng aming mga kasalanan. At salamat din sa katotohanan na siya'y nabuhay muli, kung kaya't aming natitiyak na ang aming pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Aming natitiyak na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi walang kabuluhan. Aming natitiyak ang pagsusumikap sa kabanalan ay hindi walang kabuluhan, dahil nabuhay muli ang aming Panginoong Hesukristo. At Ama, ito ang aming pinagdiriwang ngayong unang araw ng linggo. Kaya ang aming pagsamba, O Diyos, ay tunay. Kaya tulungan mo po kami ngayong sandaling ito, Panginoon. Nasa namin nalawalhatiin ka. Nasa naming sundin ang sinabi mo sa iyong salita na sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya, O Diyos, tulungan mo po kami na aming kinikilala ang katotohanan na hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Hiwalay sa iyo, O Diyos, ang pinaka-the best na effort ng tao ay walang kabuluhan. Ngunit kung pagpapalain mo, na kahit na doon ang aming mga kakulangan, ay pwede ito maging kaluwalhatian sa iyong pangalan. Kaya, O Diyos, tulungan mo kami sa aming pag-aawitan, sa aming pagkakaloob, pagbabasa ng iyong salita, sa aming pakikinig ng pangangaral ng iyong salita. O Diyos, nawa ang lahat ng ito, Panginoon, ay tunay nga na maging mabangong samyo na handog sa iyo. At kagaya, Panginoon, ng aming napag-aralan kanina, tunay nawa naming maialay ang aming mga sarili bilang haing buhay na siyang katampatan naming pagsamba. Mapuri ka namin sa pamamagitan ng aming mga bibig. Maluwalhati ka namin sa pamamagitan ng aming mga mabubuting gawa. At gayon din, Panginoon, patuloy namin maitanyag ang iyong pangalan sa pamamagitan din naman ng mga bagay na tinatangkilik namin. O Diyos, saliksikin mo kami sa anumang mga kasalanan sa aming buhay. Ito man, O Diyos, ay nagawa, nasabi, o inisip o ninasa man lang na hiwalay sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami. At sa biyaya mo at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tulungan mo kami na patuloy na makipaglaban sa kasalanan. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magstay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Nawiti po natin, O Haring Diyos, dakila ka.
Tayo po'y magsitigpong lahat. Tayo po'y manatiling matayo para po sa ating pagkakaloob. Para po sa ating talatang basahan po ng ating pagkakaloob, basahin po natin ang 2 Corinto chapter 9 verse 6 hanggang 8. Verse 6, ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin, at ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nang hihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat O Lord sa meron po kaming kalayaan upang purihin at pasalamatan ka O Lord. Salamat O Lord sa unang-una sa kaligtasan na inyong binigay O Lord, na sa inyong habag at awa O Lord, sa inyong pagmamahal O Lord. Salamat O Lord sa pangalawa, sa mga biyaya na tanggap po namin, mga physical na mga bagay O Lord, lalo na po sa mga spiritual na bagay O Lord. Salamat O Lord sa inyong mga salita namin napapakinggan sa araw-araw O Lord. And Lord, nagpapasalamat rin po kami ngayon O Lord sa isang linggong nagdaan O Lord, na kami po inyong iningatan. Hindi perpekto O Lord ang aming pamumuhay, ngunit nagpapatuloy yung nagsisikap na labanan ng kasalanan O Lord. Ngunit di po namin ito magagawa ng aming ganang sarili O Lord. Kami po ay nakatiwala lang sa inyo O Lord. Kami po ay mahina O Lord. Kami po ay nakadepende sa inyo O Lord. Bigyan niyo po kami ng pagkamuhi sa kasalanan O Lord, takot sa inyo O Lord, at espiritual na paglago O Lord. Ngayon po Lord ay dadako po kami sa pagbibigay. Nawa kayo po ang may taas, purihan. Bigyan niyo po kami ng puso na nagagalak, O Lord. Di napipilitan. Nawa ang perang malilikom ay magamit sa pagpapalawak ng iyong ebanghelyo, O Lord, at marami pang maabot na kaluluwa, O Lord. Ngayon, O Lord, dadako rin po kami sa pagsamba sa inyo, O Lord. Nawa kayo po ang may taas, pagpurihan at pasalamatan, O Lord. Salamat, O Lord, sa araw na ito. Nawa ang aming puso't isipan na ito namin sa inyo, O Lord. Nawa ang mga matutunan po namin ay may apply po namin sa aming pamumuhay, O Lord. Hindi maging pandinig lamang, O Lord. Tulungan niyo po kami, O Lord. Nawa tulungan niyo rin po ang aming mga mangangaral, O Lord, na kayo pong humawak sa kanila, O Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom, knowledge, O Lord, sa pangangaral, Lord. Kayo pong humawak. And nawa katotohanan niyo lamang ang may pangaral, O Lord. Ngayon, Lord, we offer this to you, all for your glory. In Jesus' name we pray. Amen.
muling mawit sa Panginoon, awitin po natin, The Lily of the Valley. I found a friend in Jesus, He's everything to me. He's the presence of 10,000 to my soul. The lily of the valley, and in alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care I need to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the presence of 10,000 to my soul. He all my grief was taken and all my sorrows bore. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for him forsaken and all my idols Lord. From my heart I know he'll keep me by his power. Though all the world forsake me and Satan tempts me sore, through Jesus I shall safely reach that goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the presence of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me. While I live by faith into His blessed will. It's a wall of fire about me, I've nothing not to fear. With His manna He my hunger, soul and fear. Then sweeping up the glory to see His blessed face, where rivers of delight shall never roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the presence of 10,000 to my soul. Tayo po ay magsitayo po lahat para po sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Magandang umaga po sa atin lahat, purihin ng Panginoon. Para po sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita, magmumula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 11, talatang 33 hanggang 36, sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Napakadakila ng kabutihan ng Diyos, napakalalim ng kanyang karunungan at kaalaman. Hindi natin kayang unawain ang kanyang mga pasya at pamamaraan. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, sino kaya ang makakaunawa sa kaisipan ng Panginoon? Sino kaya ang makapagpapayo sa Kanya? Sino kaya ang makapagbibigay ng anuman sa Kanya para tumanaw siya ng utang na loob? Sapagkat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya at nilikha ang mga ito sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Purihin ang Diyos magpakailanman. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagbabasa ng Kanyang mga salita, maaari na po tayong magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Kahapon ho ay nag-viral ang post mula sa JIL, Jesus is Lord World Ministries or World Church. Hindi ko maalala kung ano eksakto, pero sila ay nagdiriwang ng kanilang ika-46 na taong anibersaryo. At sa post, ang kanilang official Facebook page, ay ito ang sabi: in the most powerful name of Jesus, we decree a good weather here at Luneta. Ito ang panalangin ni Brother Eddie C. Villanueva at ang sabi ng post,
Brother Eddie Villanueva led an anointed prayer as heavy rains poured. Anong naging resulta? The rains have stopped. Christ answered the prayer. Now, yes, we do believe na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Pero napakaraming nating pwedeng bagay napakaraming bagay na pwede nating sabihin patungkol dito. Like, nasaan yung kanilang pagdidecree nung mga nakaraang bagyo? Nasaan yung kanilang pagdidecree? Nung Yolanda, hindi ba sila nag-decree? O nung Ondoy, hindi ba sila nag-decree? O hindi ba sila nag-decree nung sinabi nila na nagpakita daw ang Diyos kay Brother Eddie at nagsabing siya ang magiging presidente nung tumakbo noon? Again, ang punto ho ay ito. Wala sa Bible ang lengguaheng ganito. Hindi ito tinuturo ng Bible, hindi ito pinapractice sa Bible, hindi ito sinasabi ng Bible na ang tao ang magdidecree o magtatakda o mag-uutos. Ang consistent na makikita natin sa salita ng Diyos ay ang katotohanan na ang Diyos ang nagtatakda. Ang makikita natin sa Biblia na ang Diyos ang soberano. At nagpaalala ang Panginoon sa Isaiah 46 verse 9, "Remember the former things of old, for I am God, and there is none else. I am God, and there is none like me." At anong katangian ng Diyos ang pinakita niya na nagbubukod tangi sa Kanya sa lahat ng bagay? Anong sabi niya? Verse 10, "Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done." God is able to declare. Sinasabi niya yung katapusan sa simula pa lang, sinasabi niya ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Paano? Paano nangyari yun? Well, sabi niya, saying, "My counsel shall stand, and I will do all my pleasure." Gagawin ko yung lahat ng aking kaluguran. Ang pinapakilala ng Biblia ay hindi ang taong soberano, kung hindi ang Diyos na soberano. Na ang Diyos ay soberano sa lahat ng bagay, maging sa lahat ng kasaysayan, sa lahat, maging sa mga nangyayari sa kalikasan. Pero narito ang isang bagay na madalas na tinatanggihan ng marami. Ang katotohanan na ang Diyos ay soberano maging sa kaligtasan. At ito ang ating re-reviewin mula sa Romans chapter 8 hanggang chapter 11. Kung yung naalala, last Sunday, we set on the course na magbabalik tayo sa ating pag-aaral sa Book of Romans at nasa Romans chapter 11 na tayo. And for 5 months, medyo ipinarada muna natin ang serye ng pag-aaral sa Book of Romans. At ngayon magbabalik tayo. And upang maging tulong, lalo na sa mga hindi nating kasama for the last 2-3 years na pinag-aaralan natin ang Book of Romans, ay we see it fit na i-reviewin natin ang mga nakaraan nating pag-aaral. Pero ito ang ating pinakamensahe mula last Sunday hanggang ngayon. All of salvation is from God, by God, and for the glory of God alone. And we as recipients of His saving grace must continually be amazed, affected, and moved by this wonderful saving work of God through Christ. Ang buong kaligtasan ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung kaya tayo na mga tumanggap ng biyaya ng Diyos na nagliligtas, ay kinakailangang patuloy na mamangha, maapektuhan at makilos ng napakaganda at dakilang gawa ng Diyos na ito ng pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tayo muna ay manalangin at hingin natin ang tulong ng Panginoon sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama, muli hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa.
Hiwalay sa iyo, walang magagawa ang mangangaral. At hiwalay sa iyo, walang magagawa ang mga makikinig. Kaya kami ay desperado, O Diyos, tunay hiwalay sa iyo. Walang mangyayari. Pagpalain mo po nawa ang pangangaral ng iyong salita. Tulungan mo po ang iyong mangangaral maging ang bawat makikinig. At ang iyong katotohanan nawa ang patuloy naming marinig. At sapagkat ang iyong katotohanan na magpapalaya sa amin. Ang iyong katotohanan ang magpapabanal sa amin. Mahabag ka, O Diyos, sa mga naririto na wala pa sa tunay na pananampalataya kay Kristo. Ikaw po nawa ang magbukas ng kanilang mga mata at puso. At sila ay dalin mo sa pananampalataya kay Kristo. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Again, sa ating pagbalik sa ating serie ng pag-aaral sa Book of Romans, ay ating binalik-aralan ang mula sa Romans chapter 1 hanggang chapter 8 last Sunday. And we saw 5 biblical major truths. Una, binigyan natin ng pansin ang pangangailangan ng kaligtasan, the need of salvation. Wala na tayong time para bigyan pansin lahat ito, pero balikan lang natin ng ilang mga talata. Romans chapter 3 verse 9, ang sabi ni Apostol Pablo, "What then? Are we better than they? No, in no wise, for we have before proved, both Jews and Gentiles, that they are all under sin." Ano man ang iyong lahi, ano man ang kulay ng iyong balat, saan ka man nakatira, ano man ang iyong relihiyon, ito ang katotohanan, all men are under sin. As it is written, verse 10, "There is none righteous, no, not one." At anong epekto nito? Therefore, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng matuwid na hatol at puot ng Diyos. As Paul said sa Romans chapter 1 verse 18, that's why we need salvation. Kailangan natin ng kaligtasan. At hindi lang basta natin kailangan ng kaligtasan, kailangan natin ng magliligtas. Bakit? Dahil by the works of the law shall no flesh be justified in His sight. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. May kailangang gumawa mula sa labas para sa ating kaligtasan. At salamat sa Diyos, Siya ang gumawa, Siya ang nagbigay. And that is point number 2 last Sunday, the provision of salvation. Romans 3 verse 21. Pagkatapos sabihin ni Pablo na hindi kayang iligtas ng taong kanyang sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kautusan, well, paano na maliligtas? Nag-provide ang Panginoon mismo. Verse 21, ito ang sabi, "But now the righteousness of God without the law is manifested." It is shown, being witnessed by the law and the prophets. Verse 22, "Even the righteousness of God," yung katwiran, yung kaligtasan na galing sa Diyos, paano daw? "By faith of," or in Jesus Christ, "unto all and upon all them that believe." For there is no difference, walang pagkakaiba. So ang kaligtasan lang daw ay sa pamamagitan ni Kristo. This is not one of the options. This is the only option. Bakit? Dahil walang pagkakaiba. For all have sinned and come short of the glory of God. Hindi tayo magkakaiba ng problema. Hindi tayo magkakaiba ng sakit. Lahat tayo ay pare-parehong makasalanan at kapos. At iisa lang ang pag-asa na meron tayo. At yun ay ang bugtong na anak ng Diyos na kanyang pinagkaloob, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa verse 24, "Being justified freely by His grace." Again, it is sola gratia, by grace alone. Paano nangyayari ito? Through the redemption that is in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng pagtubos. At ang katubusan na ito ay hindi sa pamamagitan ng ginawa ng iba't ibang mga santo, kundi sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At siya, verse 25, "Whom, Jesus, God had set forth to be a propitiation through faith in His blood." Siya ang naging pampalubag loob. No. Hindi lang basta naging. Siya ang ibinigay. Siya ang inilagay na pampalubag loob ng puot ng Diyos para sa mga kasalanan natin.
That is the provision for our salvation. Ang ibinigay ng Ama ay hindi relihiyon, hindi mga ritual, at hindi rin naman ang 10 utos ang binigay ng Diyos para subukan nating iligtas ang ating mga sarili. Ang tanging ibinigay ng Diyos ay ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Now, yes, kailangan natin ng kaligtasan. Nag-provide na ang Diyos ng kaligtasan. Paano tayo maliligtas? How is this salvation applied? That is point number 3, the application of salvation. And we stand in sola fide. That means faith alone. Pananampalataya lamang ng tunay sa Ebanghelyo ni Kristo ang makapagliligtas. Verse 22 ng Romans chapter 3, balikan natin. Even the righteousness of God, which is what? By faith. At ang tamang translation yan, hindi of, kundi in. Jesus Christ is the object of our faith. Siya ang ating sinasampalatayanan. So paano daw maliligtas? By faith in Jesus Christ, unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Verse 25, whom God has set forth to be a propitiation, how? Through faith in His blood. Verse 27, Romans chapter 3, where is boasting then? It is excluded. Walang pwedeng magyabang pagdating sa kaligtasan. Walang pwedeng magsabi, marami kasi akong tinulungan. Walang pwedeng magmalaki, naging mabuti kasi akong kaibigan. Kung hindi, ang tangi nating pwedeng sabihin ay dahil sa ginawa lamang ng Panginoon, kaya't sa Kanya lamang ang kapurihan. Where is boasting then? It is excluded. By what law of works? Nay or no, but by the law of faith. Maliwanag ang salita ng it is by faith. Pagdating sa verse 28, therefore we conclude. This is the conclusion of the apostle. Ito ang conclusion ng salita ng Diyos, that a man is justified how? By faith, without the deeds of the law. Ano man church ang iyong inaatinan, do they have the same conclusion? Maraming relihiyon nagkiklaim na Kristiyano, pero ang conclusion nila, it's faith plus works, it's faith plus membership, it's faith plus other things. Hindi yun biblical. Now, do you have that same conclusion? Ikaw, personal. Ikaw ba ay naniniwala sa sinabi ng salita ng Diyos na ito, na ang taong makasalanan ay aariin, idideklarang ganap lamang ng Diyos by faith in Christ Jesus? So again, it's sola gratia, sola fide, solus Christus, kay Kristo lamang. Number 4, pinag-aralan natin ang experience ng salvation. Okay? Nakita mo na ikaw ay nangangailangan ng kaligtasan, kinilala mo ang pinrovide ng Diyos na kaligtasan, at sa biyaya ng Diyos, sinampalatayanan mo ang Ebanghelyo at ngayon ligtas ka na. Anong karanasan ng taong ligtas? Merong genuine experience. Merong experience ang genuine salvation. Meron itong epekto sa panloob at panlabas. Wala na tayong time para balikan lahat. Merong peace with God na nararanasan ng isang Kristiyano. Merong rejoicing, merong kagalakan sa future hope ang isang Kristiyano. At hindi lamang ito nakatingin sa future, even in the present, sa pagdanas natin ng mga tribulations. Ang sabi ni Paul, we rejoice in tribulation also. So again, you experience ang Christianidad ay hindi lamang something na mabuti way out there in the future in heaven. No, ang Christianidad ay may epekto way down here sa ating pang-araw-araw na karanasan. May sakit ka, may pangangailangan ka, may sitwasyon sa pamilya, merong epekto ang tunay na pananampalataya kay Kristo. The experience of salvation. Pero sa personal na karanasan ng Kristiyano, merong tunay na labanan.
Ang tunay na karanasan ng kaligtasan ay hindi isang buhay na perpektong walang kasalanan, kundi ang larawan ng tunay na experience ng kaligtasan ay merong pakikipaglaban sa kasalanan. As Paul said sa Romans 7 verse 23, "But I see another law in my members, warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members." Again, sa experience ng Kristiyano, totoong Kristiyano, ang experience niya ay hindi isang perpektong buhay, kundi isang buhay na merong labanan. So kung ikaw ay nagtatanong, Kristiyano ba ako o hindi? Isa sa mga tanong ay ito, hindi ikaw ba'y perpekto? Kasi walang perpekto. Ang tanong, isa sa mga tanong ay ito, meron bang totoong labanan? Meron bang totoong labanan sa kasalanan? Ito ang experience ng isang tunay na ligtas. Pero yes, hindi perpekto at oo, may labanan, may giyera laban sa kasalanan, pero ang ating kaligtasan, salamat sa Diyos, ito ay sigurado, ito ay secured. And this is the last point na pinag-aralan natin last Sunday, the security of our salvation. At secured ang ating salvation because it is the work of the triune God. Ito ay gawa ng Ama, gawa ng Anak, at gawa ng banal na Espiritu. Secured ang ating salvation because of the Holy Spirit. Romans 8 verse 11. But if the Spirit of Him, that is the Holy Spirit, that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit, which dwelleth in you. Resurrection, future resurrection is sure. Kung tunay na nasa iyo ang banal na Espiritu, tiyak ito. And then sa verse number 33, ang kaligtasan is secured because of the Father. Ang sabi ni Apostol Pablo, this is a rhetorical question, who shall lay anything to the charge of God's elect? Sino pa ang makapaghahabla? And yes, we do have Satan, the accuser of the brethren, pero ang effect nito, sinong makapagkakaso sa iyo at magsasucess? O magsasucceed? Sino ang pwede pang maghabla sa iyo? Ang magiging resulta, parurusahan ka ng Diyos. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, sino bang makakagawa nito? Ang sagot ay wala. Bakit? It is God that justifieth. Ang Supreme Court ng kalangitan na ang nagsabi, siya ay matuwid. Hindi dahil sa kanyang sarili, kundi dahil sa katwiran na galing kay Kristo Jesus na ibinihis sa atin nung tayo nanampalataya sa Ebanghelyo. And then ang ating kaligtasan ay secured. Why? Because of the work of the Son. Verse 33, who is he that condemneth? Sinong hahatol? It is Christ that died. Hindi na tayo pwedeng hatulan. There is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Bakit? Dahil namatay si Jesus, binayaran niya ang mga kasalanan. Hindi lang yun. Yea, rather is risen again. Hindi lang siya basta namatay para sa ating mga kasalanan. Siya'y muling nabuhay. Ginapi niya ang kamatayan. Hindi lang yun. Who is even at the right hand of God. Anong pinapakita nun? Tinanggap ng Ama ang ginawa ng Anak. Yung pagliligtas na ginawa ni Kristo ay isang sigurado at katanggap-tanggap sa Amang pagliligtas. Hindi lang yun. Who also maketh intercession for us. Siya ang umaaktong abogado natin. Ay accuse tayo ni Satanas. Again, this is just an imagination. Ang sasabihin niya, kita mo na yung Christian na yan, nasa church niya, patulog-tulog naman. At ang tanging sasabihin ni Jesus, it is finished. It is finished. Bayad na. Bayad na. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ni Kristo, the security of our salvation. Muli, hindi ito sa higpit ng hawak natin sa Diyos, kundi dahil sinabi ni Jesus, walang makakaagaw sa kanyang mga tupa, sa kanyang kamay. And then pang-anim, at dito nabubulunan ang marami. So far, kasama natin ang marami.
Pero sa pang-anim, dito humihinto at ayaw mag-dive ng iba. The sovereignty of God in salvation. Ang pagiging soberano ng Diyos pagdating sa kaligtasan. At ito ang malinaw na pinakita sa Romans chapter 9. Pero bago tayo mag-dive sa Romans chapter 9, balikan muna natin ang isa sa pinakapamosong talata na pamilyar sa marami, sa verse number 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. We know that all things work together for good. How do we know it? Because we acknowledge that God is sovereign over all things. Hindi mo pwedeng iwasan ang pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay. You cannot claim Romans 8:28 if you do not believe that God is sovereign over all things. Now, so far, hanggang Romans 8:28, amen ang marami. Pero yung susunod, ayaw nila. Verse 29. For whom? Teka muna, hindi mo pwedeng i-reject ang verse 29 kasi yung whom sa verse 29 ay yun din yung object sa verse 28. And we know that all things work together for good. Sino? Kanino daw? To them that love God. Sino yun? To them who are the called according to His purpose. At paano mo natitiyak yan? Binigay ni Pablo yung dahilan sa verse 29. Ano yung simulan ng verse 29? For. It's the reason. Saan nakatungtong ang verse 28 na ang reason niya ay nasa verse 29 and 30. At sabi ni Pablo, for whom He did foreknew. Why do we know that all things work together for good? Because you are foreknown of God. At hindi lang to foreknown na, well, alam ng Diyos yung hinaharap. Well, totoo, alam ng Diyos yung hinaharap. Pero tanong, sino may control ng hinaharap? Ang Diyos ba ay nasa nakaraan at nakatingin lang sa hinaharap at yun pala ang mangyayari? O ang Diyos ay Diyos na soberano, siyang may control sa lahat ng mangyayari? At yung word na foreknown dito ay isang malalim na pananalita na hindi lang basta knowledge that is cognitive knowledge, but a deep kind of knowledge. As the Bible said, and Adam knew his wife Eve and she conceived. At yung word na know doon, or knew doon, na hindi lang basta kilala. Ang bihira, nakilala mo lang si Adan na buntis na. Hi, I'm Adam. Oh, buntis na. Hindi doon. It's a deep, special relationship. You are foreknown or foreloved. Bago pa man din, minahal ka na ng Diyos. At hindi ka lang basta minahal ng Diyos, He also did predestinate. Itinadhana ka ng Panginoon. Kung ikaw ay Kristiyano, alam mong all things work together for good. Why? Because even before the foundation of the world, minahal ka na ng Diyos. At hindi lamang yun, tinadhana ka na ng Panginoon to be conformed to the image of His Son. God is committed in conforming every true believer in the image of the Lord Jesus Christ. And let me just inject, every pastor also should be committed to that. Every ministry should be towards that. At hindi lang yun, that he might be the firstborn of many brethren, that is pertaining to the glory of the Lord Jesus. He may be glorified. Verse 30, moreover, whom? Again, sino yung whom? Yun yung foreknown and predestinated sa verse 29. At yun yung them, to whom all things work together for good, sa verse 28. Whom He did predestinate, them He also called. Itong mga pinili noong una pa, tinadhana noong una pa, ay tinawag ng Diyos. And whom He called, them He also justified. Inaring ganap ng Panginoon. That means iniligtas sila ng Diyos. That means sinampalataya sila sa Ebanghelyo. And whom He justified, them He also glorified. And it's so sure that it's spoken in the past tense, na darating ang time na itong mga taong ito ay luluwalhatiin ng Panginoon. Walang mahuhulog, walang mawawala. Kumpleto. As Jesus Christ said, ang mga tupa niya,
walang makakaagaw sa kanila. This golden chain of salvation, please notice those pronouns. He foreknew, He predestinate, He called, He justified, He who will glorify. Who will glorify. It's all the work of God. God is sovereign in salvation. Kailan tayo pinili ng Panginoon? Ang sabi ni Apostol Pablo, Ephesians 1:4, according as He had chosen us in Him, kailan daw? Before the foundation of the world. Bago pa itatag sa libutan, kung ikaw ay Kristiyano, take comfort in this truth. Hindi kayang ipaliwanag ng isip natin, hindi maaabot ng isip natin, pero pinili na tayo ng Panginoon. Pinili na tayo ng Panginoon. Now, babalik tayo sa Romans chapter 9. Papasok na tayo sa Romans chapter 9. Brother Paul, kung ganito kasigurado, parang may problema. Ano yung problema? Kasi mayroong piniling bayan ng Diyos eh. Anong piniling bayan ng Diyos? Israel. Teka muna, Brother Paul. Karamihan ng mga Hudyo hindi nanampalataya. Paano yun? Parang sigurado kayo, mga pinili ng Diyos nung bago pa itatag sa libutan, siguradong darating ang glorification. Pero narito ang piniling bayan ng Panginoon, hindi lahat sila nananampalataya, para yatang mayroong problema. At ito yung dinil ni Apostol Pablo, pagdating sa Romans chapter 9 verse 1, I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Sino yun? Who are Israelites. At ginawang malinaw ni Pablo, to whom pertaineth the adoption and the glory and the covenants and the giving of the law and the service of God and the promises, whose are the fathers and of whom, and of whom are, as concerning the flesh, Christ came, who is over all, God blessed forever. Amen. Sa madaling salita, ang mga Hudyo ay piniling bayan ng Diyos. Ang Israel ay piniling bayan ng Panginoon. Hindi sila ligtas. Paano mangyayari, Brother Paul? Mukhang hindi yata katiwa-tiwala ang salita ng Diyos. Mukhang wa effect. Walang iniwan yan kung yung tumakbong Pangulo tuloy. Yung tumakbo noong nakaraang eleksyon, walang tinupad sa pinangako niya. Ngayon na nangangako na naman siya. Maniniwala pa ba kayo? Kung nangako ang Diyos sa Israel, tapos walang nangyari, hindi sila sumasampalataya, tapos ngayon may pangako siya na lahat ng pinili niya ay maliligtas, paano tayo tatangan doon? At ito yung dinil ni Apostol Pablo. Kaya sabi niya sa verse 6, not as though the word of God had taken none effect. Hindi parang nawalang kabuluhan. Hindi parang pumalya ang salita ng Diyos. Paano natin maunawaan to? So, sabi niya, for they are not all Israel, which are of Israel. Ano? ang isang definition ng Israel is God's people. The people of God. That means, hindi lahat ng ethnic Jew or mga Hudyo, hindi sila lahat ay mga tao ng Diyos. Okay? Yes, ang mga Hudyo ay pinili, ang Israel ay piniling bayan ng ay tao ng Diyos in that way, pero hindi sila lahat ay mga tao ng Diyos. And Paul will launch now para ipaliwanag, sino tong mga tao ng Diyos na ito? Who are the true Israel? Saan nakatungtong ito? Anong basihan? Hindi basihan na ikaw ay nanay tatay mo Hudyo, then okay ka na. Anong basihan ito? Ang sabi ni Apostol Pablo, ito'y nakatungtong sa pagpili ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 11, for the children, at yung children dyan ay si Esau and si Jacob.
si Esau and si Jacob, being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. It was said to her, the elder shall serve the younger, as it is written, Jacob have I loved, but Esau I have hated. And I have heard many sermons in the past na kaya daw pinili ng Diyos si Jacob ay dahil alam daw ng Diyos na babaliwalain lang daw ni Esau yung kanyang birthright. And that's totally contrary to the text. Na ang sabi niya po sa Pablo, hindi ito base sa hindi pa nga pinapanganak, wala pa silang ginagawa. So hindi ito base sa gagawin ni Jacob o ni Esau. Bakit? Hindi ba nakita ng Diyos na magsisinungaling ng maraming beses si Jacob? So hindi, pag tinignan niyo ho, hindi karapat dapat piliin si Esau at hindi rin karapat dapat piliin si Jacob. And humanly speaking, lalo na hindi karapat dapat si Jacob. Kasi mas marami siyang ginawang kasalanan at bunso siya at may priority ang panganay. Nakuha niyo ho? Humanly speaking, dapat si Esau. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? Hindi ba matuwid ang Diyos na ang pinili niya si Jacob? Ay mas dapat si Esau kasi hindi niya niloko yung tatay niya. Mas dapat si Esau kasi siya yung panganay. Ang pinili ng Diyos si Jacob, is there unrighteousness with God? Again, isa ito sa mga kumumbinsi sa akin. If you remember, nung pinag-aralan natin ng Romans chapter 9, isa ito sa mga kumumbinsi sa akin sa doctrine of election. Na pag pinag-aralan mong doctrine of election, merong side na parang unfair. Parang unfair. At actually, ito yung madalas na binabato sa atin na naniniwala sa doctrine ng election. Paano naman yung mga hindi pinili? Ano yung unspoken objection? Unfair! Unfair! At ano ang sinagot ni Apostol Pablo? Ano yung sagot dito? It's not the issue of fairness. Ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 15, for he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Ikaw na nagtatanong patungkol sa doctrine of election, paano naman yung hindi pinili? Ang sagot ng Diyos, ang sagot ng salita ng Diyos ay ito, ang Diyos ang may karapatang pumili. At sabi ng Diyos, maaawa ako kung kanino ko gustong maawa. Hindi obligado ang Diyos na maawa sa lahat. Hindi obligado ang Diyos na iligtas ang lahat. Again, ang kaligtasan ay biyaya. Hindi yun obligasyon ng Diyos sa lahat. Ay nagsabi sa akin, Brother Paul, para bang ang ibig sabihin mo may mga nalulunod at meron kang barko na kayang isakay lahat, pero hindi mo sinakay lahat, pumili ka lang ng ilan. That's a very emotional appeal, but that's a wrong picture. Bigyan kita ng mas maliwanag na picture. Merong 100 rebelde. Rebelde sa hari. At itong 100 rebelde sa hari ay dapat lang bitayin. At mula sa 100 rebelde, pumili ang hari ng 17 na patatawarin niya. Hindi lang basta pinatawad, inampun niya sa pamilya niya. Meron bang injustice? Wala. Yung 83 tumanggap ng justice. Yung 17 tumanggap ng grace. Bakit tayong lahat ay nararapat parusahan? For all have sinned and come short of the glory of God. And God said, I will have mercy on whom I will have mercy. The main point is God's authority, God's prerogative, God's sovereignty. At ang sabi niya sa verse 16, niliwanag ni Pablo, so then, ito yung ibig sabihin, it is not of him
that willeth, nor of him that runneth. Hindi nakabase sa tao, sa kalooban ng pagnanasa ng tao, hindi nakabase sa effort ng tao, but it is based upon on God that showeth mercy. For the things of verse 21, may tanong dito, hath not the potter power over the clay? Wala bang karapatan yung magpapalayok sa clay? Anong sagot? Meron. May kalayaan, may kapangyarihan, may authority yung magpapalayok. Anong klaseng palayok ang gagawin niya? Para saan? Had not power over the clay of the same lump to make one vessel unto honor and to another dishonor of the same lump, yung isang tumpok ng putik, yung tumpok ng putik ng mga taong makasalanan, at kukuha siya doon at gagawin niya ng vessel unto honor, at yung mga iba doon na gagawin niyang vessel unto dishonor or unto destruction. Ang sabi sa verse 22, what if God, willing to show His wrath and to make His power known, endured with much long suffering the vessels of wrath fitted to destruction? Ano kung gustong ipakita ng Diyos yung puot niya? Wala ba siyang karapatan? Meron. Pero salamat sa Diyos, hindi lang puot ang pinakita ng Diyos. Verse 23, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy. Merong mga pinili ang Diyos sa paglalagyan niya ng habag. Paglalagyan niya ng biyayang nagliligtas. At ang sabi ng salita, which He had afore prepared unto glory. Bago pa man dinihanda niya na sa kaluwalhatian. Sino yun? Ang madalas sinasabi sa akin ng mga nakakausap ko, mga Hudyo lang yan, mga Hudyo lang yan. Well, sa verse 24, ang sabi ni Pablo ito, even us. Verse 24. Even us. Sino yung us? Whom He hath called. Sino yung called? Babalik ka sa verse 20, chapter 8, verse 28. Yun yung nasa chapter 8, verse 29 and 30. Well, sino kasama doon? Not of the Jews only. Praise the Lord. Hindi lang ito sa mga Hudyo, but also of the Gentiles. Please take note of the question mark. What if? Sino ka para questionin ng Diyos? Ang lalabas dyan, sorry, Lord, Ikaw ang soberano. Ikaw ang may control. Ikaw ang may hawak pagdating sa kaligtasan. The sovereignty of God in salvation. Point number 7. Now, if God is sovereign in salvation, madalas ito yung sinasabi, soberano pa lang ang Diyos sa maliligtas, pumili na pala siya, so on and so forth. Well, nandito pa rin yung katotohanan pagdating sa chapter 10 ng Romans, man's responsibility in salvation. May responsibilidad ng tao. At ang responsibilidad ng tao, siya ay sumampalataya. Again, nakita natin sa application of salvation, it is by faith alone. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa Romans 10 verse 1, brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved, for I bear record that they have the zeal of God, but not according to knowledge, for they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Anong sabi ni Pablo? Bakit hindi ligtas ang karamihan ng mga Hudyo? Because they do not recognize yung Mesayang pinagdala ng Panginoon. Hindi na sinampalatayanan si Jesus. Hindi sabi kasi hindi sila elect eh. Because they have not submitted themselves unto the righteousness of God. Because they rejected the Lord Jesus Christ. So pag ang isang tao ay naligtas, papuri sa Diyos na pumili at nagligtas. Pero pag ang tao ay hindi ligtas, ang taong ayaw magpailalim at sumampalataya sa tagapagligtas. The responsibility of man. Again, hindi malayo, hindi malabo
maliwanag ang salita ng Diyos sa verse 8 ng Romans chapter 10, "For but what saith it? The word is nigh." Malapit ito, yung katotohanan, even in thy mouth and in thine heart. That is the word of faith which we preach. Ito yung pinapangaral nila Pablo. Verse 9, "If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart and that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed." Kung narito ka ngayon, at ikaw, listen, kung narito ka ngayon at ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ang sabi ng salita ng Diyos, you will not be put to shame. Hindi ka mapapahiya. Pagharap mo sa Diyos, hindi ka mapapahiya. Pero yung mga tao, ang tiwala nila ay nasa relihiyon, mapapahiya sila. Ang mga tao, ang tiwala nila ay nasa sariling kabutihan nila, mapapahiya sila. Ang mga tao nagre-reject sa katotohanan na merong Diyos, mapapahiya sila. Ang mga taong namumuhay sa mundong ito na puro patungkol lang sa laman at material na bagay ang iniisip, mapapahiya silang lahat. Lahat na nagbabaliwala kay Kristo, mapapahiya sila. At kung naririto ka ngayon at isa ka sa mga yun, mapapahiya ka. Kahit baptist ka pa pero wala kang totoong pananampalataya kay Kristo, mapapahiya ka. Kahit ilang prayer pa ang pinray mo, kung hindi ka totoong mananampalataya ni Kristo, mapapahiya ka. Ang hindi lang mapapahiya ay yung tunay na nanampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo. It is written, "For the scripture saith, Whosoever believeth on him shall not be ashamed." At hindi lamang kailangan mong sumampalataya, tayo naman bilang mga mananampalataya, kailangan humayo at ipangaral ang Ebanghelyo. Ang sabi sa Romans 10 verse 14, "How shall they call on him on whom they have not believed? And how shall they believe on him on whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." So narito ang dalawang magandang katotohanan. Romans chapter 9, ang Diyos ay soberano at pumili. But at the same time, Romans chapter 10, kailangan ng taong manampalataya at kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo. Ito ay dalawang katotohanan na hindi magkalaban. At kung hindi mo kayang ipag-agree sa isip mo, hindi yan required. Ang kailangan ay manampalataya tayo at tignan natin kung ano ang malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. At tayo inuutusan ng Panginoon na humayo, na ipangharal ang Ebanghelyo, tawagin sa pagsisisi ang mga tao at sila ay manampalataya ng tunay sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng salita ng Diyos, sino mang sa Kanya ay sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi merong buhay na walang hanggan. Next Sunday ho, itutuloy natin. Hindi kinaya ng ating oras. Kala ko kaya nating umabot hanggang Romans chapter 11. Pero next Sunday, itutuloy natin. Pero gusto ko lang bigyan ng isang application bago tayo magwakas. Ano ngayon? Brother Paul, ano ngayon? Ano ngayon? Well, una, kung hindi ka pa ligtas, kailangan mong manampalataya kay Kristo. Pangalawa, kung ikaw ay ligtas na, kailangan natin ipangaral ang Ebanghelyo. Pero babalik tayo. Ano tong theology nito? Anong pakinabang nito sa buhay natin? Kung babalik ka sa Romans 8 verse 28. And we know, all things work together for good. Yung comfort na yon ay para lang sa mga nanampalataya sa Diyos na soberano. Oo, maging sa kaligtasan. Let's pray. Pag naming Diyos, aming Ama sa langit, o Panginoon, hindi kaya ng aming isipan, hindi namin kayang isipin ang bago pa ang creation. Pero sangayon sa iyong salita, you have chosen us in Him before the foundation of the world. Sangayon sa iyong salita, you foreknown us, you predestinated us. Purihin ka, O Diyos, sa iyong dakilang biyaya ng kaligtasan. Lord, lahat kami ay hindi karapat-dapat, ngunit kami ay iyong kinahabagan.
Salamat, O Diyos, sa dakilang kaligtasan. Lord, kami na yung mga niligtas sa iyong inutusan na ihayagang ebanghelyo sa iba. Lord, kung meron mang naririto na mga makasalanan na hindi pa tunay na mananampalataya ni Kristo, Lord, ipakita mo po nawa na ang tanging pag-asa nila ay si Jesus na namatay para bayaran ng mga kasalanan at muling nabuhay upang magligtas ng mga makasalanan. Salamat po sa iyong mga katotohanan. Ingatan mo po ang iyong iglesia. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gusto po tayong lahat. Ating awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first begun. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online. At muli, aking in-encourage ang bawat isa. Please, balikan natin ang mga salita ng Diyos na atin na pag-aralan ngayong umaga. Pagbulayan natin. Dito nawa ay patuloy na magkaroon ng epekto sa ating mga pang-araw-araw na buhay. At mga kapatid, sa ating paghiwa-hiwalay ngayon bilang mga mananampalataya sa pagtatapos ng ating pagsamba, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo nilagay ng ating Panginoon. Magandang tanghali po. Dito tatapos ang ating gawain ng pagsamba. Inilingan ko muna ang bawat isa na magsiupo. Naka-offline na ho ba tayo?